Yo, what's up boys? Good morning sa inyo. So ngayon pupunta tayo sa Motostrada para ipa-recall na yung motor natin. Ayos na yung nasisirang ay nawawalang oil. Tapos nagdala ako ng bagong spark plugs at saka air filter. Dahil bubuksan na, naisip ko pasabay ko na rin. Kaya ako na sila binili. Sabi nga sayang pa yung spark plugs kasi bago pa yan. Mga 6,000 kilometers pa lang. Pero naisip ko papalitan ko na nung NGK na Iridium. Kahit na Iridium na ata to, kung di ako nagkakamali. Kaya ngayon punta tayo sa Motostrada boys. Naisip ko mag Google Maps na lang kaysa sa mag Motoplay pa. Pero Motoplay ata, para sure no. Madalang ko lang nagagamit tong Motoplay na to boys dahil minsan mas prefer ko yung dahil isang negative niya napapansin ko, wala kasi makapagpainit ng phone itong Motoplay. Ewan ko bakit. Pero pag normal na navigation, hindi naman. Ngayon, kaya minsan hindi ko siya ginagamit dahil doon lakas makaubos ang battery tsaka makainit na phone. Ginagawa ko, nag-google Google Maps. Tapos sa intercom ko na lang pinapakinggan. Kaso mas madali usually kapag visual kaysa sa ganyan. So yun guys, tapos meron akong ibang mga lakad today, pero ang gusto ko i-highlight yung sa recall na boys. Kung ano yung expected ba, kasi ang alam ko tatlo ang gagawin. ABS enhancements, tapos steering damper libre, tapos isa pa yung sa oil, yung sa hose. So yun yung tatlong gagawin nila. Kaso hindi ko lang kung nandiyan yung steering damper. Meron nagsasabi pa pinapaghintay. Pero tingnan natin, umaasa ako nandyan no. After nun boys, diretso ako sa visa. Kasi pinlano initially na mag-UK kami ulit, kaming team sa company. Kaso dahil nga doon sa gera sa Middle East, hanggang dito nararamdaman natin dahil sa gas no. Pero hindi, medyo malala yun sa mga nabubomba boys. Kaya pag-pray natin sila. Itong pag-UK namin, parang malataas yung chance na hindi matuloy. Dahil sa gera doon boys. Kasi dati lagi kami dumadaan doon either sa Abu Dhabi or sa Dubai. Depende kung Emirates o Etihad ang gagamitin namin ng flights. Ngayon, parehas silang under attack. Yung pinsan ko actually, yung kasama ko nagmumotor, na-stuck doon. Pero nakauwi na siya boys. Pero stuck siya and medyo nakakatakot syempre kasi naririnig niya daw yung bombings Imagine mo yun, naririnig mo yung bombings every now and then. Hindi mo lang kung may chance ka matamaan. Paano ka makatulog ng ganun? Alam niyo boys, parang hirap makatulog ng ganun. Pero yun, going back sa recall, kasi naman at least totoo ng sana ma-process na yung sa motor natin. Kasi boys, ilang beses ako nagdadagdag ng langis. Like every time magmamanila ako, i-check ko yung langis. Tapos minsan doon sa viewing window, wala nang laman. Gagawin ko, magdadagdag ako hanggang nandun siya sa enough ulit. Boys minsan nabasa ko rin na minsan hindi bumababa yung langis. Kaya maganda painitin mo na konti para sure na bumaba. Pag ginawa ko yun, minsan may tumutulo ilan. Tapos pero lagi siyang kulang. Alam niyo yun? Kaya kaya medyo pinrioritize ko rin siya today boys. After nun, sabi expected mga 3 to 4 hours daw. Sana kasama na yung lahat ng iba doon. After nun, diretso tayong diretso pala akong Ayala Malls circuit ba yun? Sa may Makati para kunin yung visa kasi nandun yung VFS. After office naman kasi meron parang town hall meeting. Di ko lang kung abutan ko, pero kung tumupad naman sa oras yung mga commitments na to, kaya talagang 3 to 4 hours later recall. Tapos yung visa talagang 5 minutes lang. Kasi sabi ng mga kasama kong kumuha na 5 minutes lang totoo na makakahabol naman ako with enough time, with spare time na doon sa office. Kaya yun boys, umaasa ako. Pero sa ngayon hindi tayo magsa-skyway. Usually kasi di ba nagsa-skyway tayo. Ngayon diretso tayo dito tapos pa-EDSA. Tapos magle-left tayo maya maya papunta sa Motostrada. Yun boys.
Tagal ko nang hindi nakakapag-vlog ng ganito kasi nga yun boys, na busy na sobra. Actually may daming footage kasi yung pag-i-edit yung hindi ko malugaran. And isa beses nagbayad ako ng editor, which is masaya naman ako sa gawa niya. Super okay naman ako sa gawa niya. Kung madami lang ako extra, malamang sa malamang tinuloy ko yun. Kaso sa ngayon parang naisip ko wala pa ako sa level na nagbabayad na ng editor. Parang hindi pa ako nasa ganung level. Baka parang masyado kong minamadali or hindi ko masabi. Parang kasi feeling ko hindi pa ako nasa ganung level na pwede na ako mag-ano-ano na editor. Kaya naman, pero yun nga, meron pa akong mga ibang gustong pag-ipunan muna. Pero ito, itatry ko boys, itatry ko na i-edit agad. Kasi excited din ako malaman kung ano bang meron sa ano bang magiging resulta ng recall. Kasi naalala ko last, merong performance decline talaga Sabi nung unang nakadiscover nung oil leak. Or unang nag-publicize ng oil leak, yung Chinese, si Dizmini yung pangalan nung pero yung boys, sana magawa na. Ano oras na ba? 7:34. Dito pa tayo? Oo, dito tayo. May EDSA. Yun. Ay! Pangit naman ng daan doon. Buti na lang, hindi masyadong traffic sa EDSA ngayon. Dahil umaga pa. Umaga boys. Tapos gusto ko rin pala sakyan yung 750. Kaya sana meron sila doon na naka-display. Pwedeng upuan. Kasi may nakita na ako sa Angeles banda boys Hindi ko lang kukunin na yan. Baka viewer ka dito sir Pagganda ng motor mo sir. Okay, dire-diretso na lang to yan boys. Boys, recently pala kwento ko lang napapatingin ako sa Fazio. Parang gusto ko ng classic na scooter. Pero biglang lumabas yung CF Moto Aura. Siya scooter na super modern. Ang classic na mukha pero naka TFT display. Tapos alam mo yun, ang dami niya na namang alam mo na usual na yung features niya sobrang gaganda kumpara sa kumpara sa mga kalaban. Ito na yung Motostrada niyan Tama So doon tayo sa likod. Punta tayo dito sa right. Ayan Tama ba? Ito Motostrada kasi. Punta tayo dito sa likod niya. Ay, no parking on driveway na. Okay, boys, nandito na tayo. Hintayin na lang tayo. Balitaan ko na lang kay boys pag napasok na. Yo, what's up boys? Tingnan niyo yung yung boots kong pinatahi. Magkano lang to? 3.2? 3.5? Tapos tinahi. Spades page sa Shopee. Okay naman. Noong una medyo mahirap is-out kasi kailangan binibreakin yung mga boots, diba? Pero ngayon comfy na siya at lahat. Masaya naman ako sa kanya boys. Ngayon ginagawa na yung natin, yung motor. Bad news, meron silang event sakto. So medyo mabibitin daw sa time. Ilagay yung air filter pati yung iba pala yung pagbubukas. Hindi pala tatanggalin yung gas tank kasi yung sa air filter daw tsaka spark plugs tatanggalin yung gas tank. Yung sa yung sa recall hindi naman pala. So ayun boys, medyo ang ginawa ko na lang pinapalit ko na rin yung oil kasi due na rin yung oil pati yung coolant. Pinapalit ko na rin. Ngayon, ang gawin natin libot tayo, tingin tayo ng mga bagong motor dito. Tara. Ito, ang ganda nito. FJ ba to? Yung nakita kong FJ na to. Ganda. Ganda yung itsura. Wow. Ano ang CC to? 800. Okay. Ang laki rin. Walang cylinder. Hindi ko kita boys. Ayun, gusto ko yung malaklasik na scooter. Hindi ko lang kung anong pagbigkas sa brand na to. Peugeot, hindi ko lang Pero CF Moto Aura meron ako nakita dito bande. Pakita ko sa inyo Ito CF Moto Aura. So,
Parang gusto ko, grabe. Ano? White. Ito, tingnan niyo boys. Oh. Ganda ng side mirrors, classic na classic. Tapos, yung dash, hindi siya dial or kung ano man, digital man lang. Sa kanya, TFT talaga. Tapos laki. Hindi kami. Medyo walang kwenta pala yung measurement ko, no? Dapat ata phone. Wala phone. Halos kasi laki na lang yung phone ko. Google Pixel to. Diba? Ito naman yung ibang kulay. Parang kulay Pilipinas. Kulang lang ng yellow. Medyo mas flashy ito ng onte, no? Ayan. Pero kung ako, parang mas gusto ko itong puti. Kasi yung puti, kasi may green siya, no? Masabi eh. Merong black, tapos meron ng brown. Ito, pakaganda rin ng silver. Tapos merong CF mo ito na ano, na leather bag. Napakalupit, ano? Parang may handle talaga siya para sa ganung leather bag, no? Okay. Tingnan natin yung tsura niya sa harap. Pogi. Dito naman yung mga bagong SR, boys. And bagong SR. Hindi pala bago. Bagong kulay lang. Ngayon ko lang kasi nakita to in person. Nakikita ko dati yung red pa. SRS ba to? SRS to. Single swing arm? Hindi na. Ako single swing arm. Pogi talaga yung single swing arm. Kaysa sa double. Oh, kita yung isa. Wow. Ganda. White and gold. Black. Napakalinis. Tignan, no? Yung colors yung malinis. Yung Voom, as usual. Yung likod niya parang... Ewan ko kung anong tawag dyan. Bakit? Yung kanyang pillion set eh... Parang pang race. Ito naman ba yung CLC na barber? Ay, ang ganda rin. Tignan. Barber type. Yan yung wala ka talagang angkas. Pwede to pang single. Isa kong friend gusto to eh. Bukan natin upuan tong ano. Iba siya kaysa sa ano. Pero komportable siya boys. Iba lang siya kumpara sa CLC talaga. Oh. Not bad, not bad. Hindi ka mahulog. Hindi. Ang forma boys. Ang lupit. Ang ganda. Nakita ko na yung 750 pala boys. Lipat tayo, tara. Ito, 750. Kaso mukhang hindi ata pwede sakyan to. Naka-stand eh. Ayan o. Ayan o. Tingnan mo. Tingnan mo yung dating. Yung 4 na exhaust sa likod. Inline 4, 750cc. Hindi ko lang kung ilan yung exact na displacement. Pero 750 nakalagay. Steering damper na agad. Magandang winglet. Oh. Sabi nung pinapanood kong Chinese, si Dismini, sabi niya mas maganda daw yung quick shifter nito. Tapos mas mabilis. Random mo daw na mas mabilis siya kaysa 675. Ngayon, yung panalo ng 675 daw sa parang maneuverability niya. Pero ito parang panalo pa rin siya sa suspension. Kaysa sa 675. Kasi totoo naman yung motor ko medyo yung suspension, medyo may pagkatigas ng konti. So kapag nasa matagtag kang daan, medyo random mo. Yung isang design ng barber nandito. Napakaganda rin, no? Puti. Pero parang mas gusto ko yung black. Yun nga lang, may sarili rin dating to boys. Ganda. Not bad, oh. Yun nga lang talagang wala kang angkas, no? Hintayin na lang natin yung motor natin matapos yan. Sadly, hindi matutuloy yung air filter pati yung spark plugs. Pero okay lang yan. Sasabay ko na lang sa next PMS dun sa kakilala kong mekaniko. Sabi nila. Yan yung recall, sir. Okay. Ito yung papalitan natin. Kasi ito kaya papalitan. Malaki kasi ang butas nito. Mahina yung binubugan niyang langis. Ayan yung nagtatanggal yan yung dahilan kung ba't nasusunog yung langis, sir. Hindi. Kung ba't nababawasan. Di ba yun yung recall, Ito nababawasan? sa lang to, yung ng langis. Sa makina. Itong ipapalit natin, medyo maliit ang butas nito. Ayan ang bago, sir. Ito, tingnan mo yung butas. Mas maliit. Mas maliit ang pinapalit nila. Ayan, Okay. Ito yung butas niya, Okay. Ito, tingnan mo yung butas, Okay. Yun ang Yan yung babago. kaya nire-recall namin. Pinapalitan namin ng medyo maliit ang butas.
Okay, sir. Pero itong mga ano, nakikita nyo, sir, okay ba naman? Okay naman, siyempre. Wala namang problema. Oo, ito lang. Yo boys, hello. So bali, ang tawag dito, natuloy yung recall. Ayan na, meron na tayong steering damper. Nakikita nyo ba? Ayan o. Meron na. Tapos, bad news. Ayun na, nasabi ko na to sa isang video kanina. Pero bad news, hindi natuloy yung air filter at saka spark plugs. Kasi mahaba-haba daw one time na kailangan. Meron akong visa application na kailangan asikasuhin boys. Kaya next time na muna yun. Pero sana boys, sana napalitan na rin yung langis natin ng medyo magandang langis. So sana hindi na siya nawawalan masyado. Pero sa feel, pares lang naman. Yung kadena natin, pasikip ko rin pala, maluwag na. Yung kadena natin, maluwag na pala. So buti, napadaan na natin dito. So not bad. Tapos, yung recall, libre, 100% free. Pwede nyong ipabalik pala yung langis. So noong una, akala ko walang choice kundi magpa-change oil. Ngayon, pwede palang ibalik yung langis tsaka yung coolant kapag sakaling bago pa yung mga langis nyo. So yun, goods yun. Tapos yung pero sa akin boys, pinapalitan ko na kasi luma na yung langis ko eh. So isabay ko na rin na palitan, total luma na. Para hindi na ako magpa-change oil na hiwalay, alam yan boys. Yun nga lang, nasingil pa rin ako na labor. So yun, take note lang kung sakaling magpa-recall kayo. Pero feeling ko, ako na yung huling nagpa-recall yan eh. Kasi ang tagal na nung sa akin, di ba? Kailan pa na-announce, hinintay ko talaga kasi ayokong pumila. Tinatamad ako pumila. Tsaka yung sa amin, di ba, sinasabi wala pa daw yung parts, kaya ayun, at least tapos na. Buti tapos na. Next na lang yan kapag papa-PMS ako, doon sa kakilala kong nire-recommend na mechanic sa amin, yan ko na lang, ibibigay ko yung doon ko na lang papagawa yung boys, air filter tsaka spark plugs. Pero so far medyo parang hindi masyadong uminit. Dati kasi nalagay ko oil yung ZIC 10W50. Kaso sa ngayon ay nung nilagay ko yun, minsan boys umiinit ng todo. Maabot ng pinakamataas na kita ko 105 ganyan. Ewan ko bakit, pero pag naka-castrol ako, yung castrol yung nilalagay nila, hanggang 95, 97, ganyan, parang mataas na yung 97. Ewan ko kung sa coolant ba yan o sa oil. Feeling ko may part yung oil eh. Hindi ako sure boys. Akit tayo dito sa may Skyway. Tapos doon diretso ako circuit. Tapos siguro doon ko na lang tatapos yung video kasi parang more on about sa recall lang naman to eh. Naririnig niyo ba si Google? Naririnig ko si Google. For 800 meters. Hindi pa tayo dumadaan sa doon sa toll gate. Tama lang. Hindi ko pala nasara yung helmet ko. Di ba ako magaling boys? Meron pogi ng steering damper. Yay, meron na tayo at least. Makatulong na kahit pa paano sa stability. So bali nagpa-PMS tayo 6,300 no? Kailangan kong tandaan yun. Para sa booklet ko ilalagay ko siya. Tapos schedule natin yung next. Magandang timing. Ang itim na nung oil ko nung nakita namin kanina. Pero yung papunta na akong circuit. Sana nandun ako ba yung mga 12:40. Tapos ako mga 1. Baka mabot pa ako sa meeting. Medyo na delay to Kala ko kasi, sa bagay hindi, tama lang 12. Naisip ko 12 talaga. Lapit lang sana kung kung walang speed limit dito. Aso sungit ng speed limit dito boys Ito na medyo boring boys. Kaya nagdadalaw isip ako mag-record dito sa Skyway kasi medyo boring. Kasi 80 lang talaga pwede para sa safety. Ano pa bang makukwento ko? Oo, nag-iisip ako ng ride para sa grupo namin, yung Omega Squad. Meron ako naisip di ko lang kung gusto nila.
Pero basically sa Dagupan, nakita kasi akong restaurant doon. Hindi pala nakita, dati namin kinakainan as a family. Na okay. Ay, ang haba ng pila. Ay, naku. Haba ng pila nila, oh. Grabe. Naglalaro pala ako ng Ride 6. Gusto nyo bang makita yan? Hindi ako marunong daw sa racetrack. Kasi parang gusto ko mag-track eh. Sooner or later gusto ko mag-track. Try natin na boys. Pero yun nga boys, totoo lang wala naman ako ibang nararamdaman. Parehas lang. Kaya inaabangan ko sana talaga yung air filter tsaka spark plug. Pero base sa napabasa ko, yung spark plugs wala rin. Yung air filter kung meron man sobrang konti lang. So yun, tignan natin. Pero matagal daw kasing gawin. Nagtanong ako doon sa kakilala kong mekaniko 2,000 daw yung labor sa dalawa. Ganun siya, malamang ganun talaga siya kahirap. Baka ganun siya kahirap. Pag nandun na tayo sa parang curve, ayan yan, yung malapit na yan. Pag nandun na tayo sa may pataas na yan. So yun, nalapit na tayo sa exit ko. Yan, ganda pa rin talaga ng view dito. No? Taas, kaso kitang kita mo yung usok ng Manila. Naalala ko pa yung first time nyo ako sinamahan mag Skyway. Naalala nyo ba yung boys? Hindi nyo na. Naalala ko first time ko nag office pumunta tayo doon sa Visa rin Doon sa may traffic light ayusin ko na yung strap ng helmet kasi tumatapik sa helmet. Tok tok tok. Ba walang tao? Walang tao? Naka-ninja oh. Ito boys, ito na yung sinasabi ko na traffic. Kakaliwa tayo dito, so dito ako sa left dapat. 400 meters Chino Rosas Avenue daw. Sana wala masyadong pila dun sa Visa. Kasi last time boys, mayroong malupit na kwento doon. Dapat yun yung time na ipapagawa ko yung motor, i-recall dyan sa Motostrada. Kaso anong nangyari nag-ano kami sa Visa, nag-apply kami sa Visa. Tapos dito sa Visa, ang schedule namin 10 AM. Parang gano'n may schedule Ngayon, pagdating namin, tinatanong namin, yung sa UK po, ano ng status ng Visa, gano'n. Sabi ba naman sir, yung 7 AM nga, yung 7 AM hindi pa napaprocess hanggang ngayon. Grabe. Kaya talaga ang ginawa namin, nagano na lang kami, naghintay na 10 AM ako, na-process ako mga 1 PM na. So imagine mo boys, nandun ka ng 10 yung appointment. Siyempre Visa yun, hindi niloloko. Dapat mga ano pa lang 9 nandun na kami para hindi walang chance na maliit talaga. Naghintay kami doon hanggang 1 PM naghihintay kami. Yun ang nangyaring masakit doon. Dapat mga 11 nasa Motostrada ako, papagawa ko yung motor. Kaso boys, natapos ako mga 2:30 na. Nawan ako na process mga 2:30 na ako natapos. Yun, patay. Hindi natuloy yung recall banda huli. Kaya ngayon ko siya ginawa. Pinilit ko na ngayon kasi natatakot na ako kasi lakas mawalan ng langis. Saka gusto ko na talaga siyang matapos. Dahil due na siya for PMS. So gusto ko na sana na hindi pa pala dito. Hindi pa pala dito sa kabila. medyo napahiya ako nun boys Kaya pala natataka ako, nagka-counterflow tomato. Sabi ko ngayon pala hindi pa pala, one way pala yun. Dito pala tayo. Yan, turn right. Yan, turn right. Turn right. Mamaya pa siya. Yan. Kanan tayo dito. Akit tayo parking. Tapos nun boys, okay na. Pero baka hindi nyo na makita doon kasi naka ND filter ako tapos walang ilaw. So ayun, thank you sa pagsama. Balitaan ko kayo. Parang gusto ko gumawa ng 1 year review 1 year ownership review ng motor. Kasi hindi kasi ako masyadong technical. So baka hindi naman din
ma-appreciate ng mga mahilig sa motor talaga. Kulang yung review ko nun eh. Saka wala akong base point, boys. Kasi wala pa akong ibang natatry na motor maliban dito. So syempre yung comparison ko baka hindi ganun kaganda. Alam niyo yan. Ayan boys, bye bye na, thank you.